hindi makakarating sa pahonan. Daming alam. Isang linya na madalas nating marinig, pero hanggang saan nga ba ang pag-unawa natin sa ating pinanggalingan? Sa gitna ng mga assignment at deadline, isang tanong ang umuukil, bakit pa natin binabasa ang Noli Me Tangere? Ang edukasyon ay sandata laban sa kadiliman. Hindi ito dapat ipagkait sa sinuman. Crisostomo Ibarra, isang binatang galing Europa, bitbit ang pag-asang makapagtayo ng paaralan. Para sa kanya, ang edukasyon ay liwanag, ngunit sa bayan ng San Diego, ang liwanag ay pananakot para sa mga may kapangyarihan. Sa harap ng kanyang hangarin, tumindig ang simbahan at estado, nagkakaisang hadlangan ang pagbabago. Tinawag siyang pilibustero, nilamon ng sistema at pinilit maging tahimik ang kanyang tinig. Sa bawat pahina ng kanyang pagkadurog, unti-unting isinisilang ang Simon, ang revolusyonaryong pinili mang-apoy sa halip na maghintay. Si Sisa, ina ng 2 bata, biktima ng kawalang hustisya. Nang mawala sina Crispin at Basilio, hindi lang anak ang nawala sa kanya, nawala rin ang kanyang sarili. Isang madilim na hapon sa kagubatan, siya'y sumisigaw ng mga pangalang hindi nasasagot. Crispin, Basilio. Ang kanyang pagkalugmok ay simbolo ng isang ina at ng sambayan ng winasak ng bulag na kapangyarihan. Hindi siya baliw. Siya ay tinulak ng lipunan sa bingit at tuluyang itinulok pababa. Basilio? Crispin? Mga anak ko! Basilio! Crispin! Basilio! Ano ang aral na naipapasa ng Noli sa mga kabataan ngayon? So, di ba ang Noli is parang siya yung nagpalabas ng mga kamalayan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. So, ang may papayo ko or ang magiging lesson para sa mga kabataan ngayon ay bukas yung dapat yung kanilang kaisipan para sa mga nangyayari ngayon. Kasi di ba hindi natin namamalayan na may mga pangyayari sa ating bansa na sobrang apektado ang mga Pilipino. Yan lang. Si Elias, hindi siya ang bida ng nobela, ngunit siya ang anino ng katotohanan. Lumaki sa galit, lumaban para sa mga inaapi, nagtagong parang hayop sa sarili lupain. Habang ang iba'y may pangalan at titulo, siya'y nagdala ng apoy, palihim, mapanganib, ngunit totoo. Kung hindi ako para sa kasalukuyan, ako'y para sa hinaharap. Isang panalangin isinigaw habang tumatawag.
Hindi ako para sa kasalukuyan. Ako'y para sa hinaharap. Ano para sa'yo ang kabuluhan ng Noli Me Tangere sa panahon ngayon? Para sa akin ay pagsasakripisyo ng bawat Pilipino. Kaya, sa pagbukas ng isip natin sa mga maling gawain ngayon, na para magbukas siya ngayon. Kasi, ngayong darating botohan, sana mas piliin natin yung mga mas ikabubuti ng ating bansa. Thank you. Thank you. Bilang isang mamayang Pilipino, paano nyo po sinasabuhay ang mga aral ni Rizal? Well, unang-una, pagiging law-abiding citizen, no? Sa buhay natin ngayon, sample sa mga traffic regulation, yung pagsunod sa tamang traffic regulation. Now, kamukha ng mga politics, no? Well, sinabi naman ni Rizal, yung pagiging makabayan, nakatuon dapat sa bayan, not sa sarili. No? Well, nangyayari ngayon, ang politiko makasarili. So, doon lang halos iikot yun yung pagiging tapat, disiplina, at yun nga, yung law-abiding citizen. Sa mata ng lipunan, si Maria Clara ang huwaran, banal, mahinhin at tahimik. Ngunit sa kanyang katahimikan, may galit na hindi makalabas. Nang sapilitang alisin ang kanyang kalayaan, pinili niya ang kumbento, hindi dahil sa pananampalataya, kundi upang mailigtas sa minamahal. Ang kanyang luha ay hindi kahinaan. Ito ay paninindigan sa isang panahong hindi siya pinayagang kahit sa katahimikan, ako'y nagsasakripisyo para sa bayan. Mahal na Pilipino, ako'y iyong kabayan. Sa tingin mo, anong aral ang maihahatid ng Noli sa mga kabataan ngayon? Siguro yung pagiging matarunan and honest towards each other, not just each other but also to the people around you. Even though in this, society, alam naman natin na there's corruption and dishonesty, and even though in a corrupt world, we should still be true to ourselves and to others. Buhay si Rizal sa mga pahina ng kanyang nobela. Buhay siya sa bawat kabataang mulat at kumikilos. Hindi madaling isulat ang katotohanan, lalo na kung alam mong maaari ka mapatay dahil dito. Habang sinusulat ni Rizal ang Noli Me Tangere, hindi lang tinta ang umaagos sa papel, kundi gutom, pangamba at pagod. Sa gabi, sinasalo niya ang lamig ng Berlin. Sa umaga, ang bigat ng konsensya nagtatanong, paano kung dahil sa aklat na ito ay pagbayaran ng pamilya ko ang galit ng mga praile? May mga araw na wala siyang kain. May mga gabing hindi siya makatulog. Iniisip ang bawat panghalang babanggitin.
Isusulat ba niya ang mga kalupitan ng simbahan o mananahimik na lang tulad ng karamihan? Habang pinapanday niya si Ibarra, binubuhay niya rin ang mga alaala ng Kalamba, ang pagkakait ng lupa sa kanilang pamilya, ang mga magsasakang pinanahimik. Hindi ito likhang isip. Ito ang realidad ng ayaw ng karamihan. Habang nilikha niya si Elias, alam niyang hindi siya bayan. Isa lang siyang manunulat, takot at nag-iisa, pero naniniwala sa kapangyarihan ng salita. Wala siyang pondo para sa paglilimbag, naantala ang bawat kabanata dahil sa kakulangan ng pera. Tinulungan siya ng kanyang kaibigan na si Maximo Viola, pero kahit noon may agam-agam. Kapag nailathala ito, matatapos na ang katahimikan, baka pati buhay ko. Ngunit nagpatuloy siya dahil ang bawat pahina ng Noli Me Tangere ay hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. At sa likod ng bawat linya ay isang sakripisyo na hindi alam ng karamihan. Ano sa tingin mo yung kabuluhan ng Noli sa panahon ngayon? I think Jose Rizal's work on Noli Me Tangere has great significance in our society in the present time because it raised a lot of national consciousness wherein colonialism in our country was addressed by Jose Rizal, and it helped a lot of youth today and also the people in the past to realize how important it is to be courageous and to fight for your country. And I think that is a very important trait that we Filipinos need today, and that the youth can really learn from Jose Rizal in his strength, wherein he really fought for our country and he really took pride in our country enough to sacrifice for us. Pero hindi lang ito ang sinabi ni Rizal. Pinaniwalaan niya ito. Ngayon, tayo ang magpapatunay. Hoy, malapit na magsimula ang klase. Hoy, ano ba nangyari sa'yo? Saksihan ko ang buhay ni Rizal.